Yay! Marunong na ang baby namin. Ayan guys, ang mga balikbayan. Oh. Siyempre, ayusin na naman. Diba? Ayun yung washing machine. Laban tayo later. Alam nyo guys, sumasakit ulo ko sa mga taong kasama ko dito sa bahay. Yung mga bata, patamad ng patamad. Kasi nga, kontrabida yung katulong naming mahadera. Ayaw niyang, alam mo, sakang na siya. Hirap pa siyang lumakad. Matanda na siya. Pinapatulong ko yung mga anak ko magwalis. Tapos yung ano, yung mga dahon. Tapos, ganyan. Ganyan yung ugali niya. Attitude. Yan ang ayaw ko sa lahat, guys. Yung tutulungan mo ang isang tao, tapos ingrata, walang utang na loob. Ni thank you, wala kang maririnig, as in. Sasabihin pa sa iba na hindi mo siya tinulungan, tamad ka, 'di ba? Yun ang sasabihin niya sa parents ko. Either hindi ako tumulong or yung mga anak ko hindi tumulong, hindi siya tinulungan. The fuck? 'Di ba? The fuck talaga, fuck na fuck. Na pinapatulong ko na sa kanya yung mga anak ko kasi gusto ko rin naman matuto yung mga anak kong gawaing bahay. Dahil nowadays, hindi lang naman babae dapat ang may alam sa gawaing bahay. Diba? May mga minsan, mag-asawa ka ng batugan. Yung mister mo ang house husband. Nasa bahay lang. No choice. Ikaw ang may magandang trabaho sa inyong mag-asawa. Isa sa inyo kailangan magbantay ng mga anak kaysa magbayad ng katulong. Diba? So, dapat yung mga anak din natin may alam sa bahay. Lalaki man o babae ang anak natin, guys. Ngayon, hinayaan ko na siya. Itong matandang katulong namin. May sariling mundo. Tapos, sisiraan ka pa na hindi mo siya tinulungan. 'Di ba? Ingrata, walang utang na loob. O, hinayaan ko siya. Sabi ko sa mga anak ko, maligo na at wag tulungan. Kasi guys, pag ganyan ang tao, I stop helping them. Hindi ko tutulungan ng taong ingrata. Ba't ko tutulungan? 'Di ba? Sayang lang ang oras at effort ko na tulungan ng isang taong hindi marunong mag-appreciate. Kaya hinayaan ko siya na sa ilalim ng kainitan. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanya, guys. Kasi ingrata, ang pangit ng ugali niya. Ayoko ng ganong tao. Pasensya na, sabihan nyo kung pangit ugali ko or whatsoever. Pero guys, pag ganyan ang kasambahay nyo na mas matapang pa sa'yo, mas amot, mas pilingerang boss pa sa'yo, alam mo yon yung ikaw yung amo, anak ako ng amo niya. So, amo niya na rin kasi talaga ako. Kasi tatrabaho ako, pinapasweldo ko na rin siya, guys. Aba, may mga gamit dito sa bahay na ayaw niyang pagalaw sa akin, sa mga anak ko. Alam mo yon yung binubulok niya sa kasingit-singitan niya. Tapos, pera ng anak ko na nahiram ko, siya ang naniningil, guys. Siya ang sumisingil sa akin, na which is, wala siyang pakialam. Kasi nga, katulong lang siya. Ano bang definition ng katulong? Kasambahay. 'Di ba? Pero kung umasta siya, parang siya yung nanay ng anak ko. Oo, siya nag-alaga sa anak ko. Pero it doesn't mean na makiki-interfere siya sa issue ng buong pamilya namin. 'Di ba? Hindi porket sinabi namin part siya ng family dahil sobrang tanda na ng serbisyo niya sa amin, mangingialam na siya, manghihimasok. No. Hindi namin siya kadugo, hindi namin siya kamag-anak or whatsoever. No? Ang hilig niya, ganyan yan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag nyo nang tulungan pag ganyan ang ugali ng tao. Kayo din, guys. Kung ganyan yung taong tutulungan nyo, ingrato, huwag nyo nang tulungan. At least, you try helping them, pero hindi sila maka-appreciate sa'yo. Okay lang, di ba? Diyan mo kay Lolo. Tubig kayo? Paalam nyo dito, sa kagalan. Yun. Sabi ni EJ, pastry daw. Nagpaalam daw siya. Food trip. Hello. Ayan guys, yung puno, sinusunog nila kasi sobrang daming antik. Nakita nyo naman guys, yung makalat na puno na yan. Sobrang anlalaki ng antik guys, promise. Sobrang sakit mga gat.
Tapos yan, tignan nyo pati swimming pool namin, nalalaglagan. Sobrang kalat na rin at hindi kaya ni Manang ayusin.